Mensahe TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال القائل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, muli pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Puriin natin si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang habag at kapayapaan ay sumakanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Mga biyaya na kung bibilangin ng isang tao ay siguradong hindi niya ito makukwenta at mabibilang. Dahil sa dami ng biyaya na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa pinakamalaking biyaya na ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ang relihiyong Islam. Relihiyon ng mga propeta. Relihiyon at natatanging relihiyon na itinuro sa atin ng mga propeta. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Ito ay awa, habag ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa pangkalahatan. Sabi ni Imam Az-Zuhri rahimahullah, minallahi risalah wa ala ar-rasulil balag sallallahu alaihi wasallam wa alayna at-taslim. Ang mensahe ay galing sa dakilang tagapaglikha at ang pagpapahayag nito ay nauubliga sa propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At wala tayong ibang gagawin liban na lamang na maniwala at sumuko dito. Isa sa mga biyaya din sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magpadala siya ng propeta na magtuturo sa atin ng kumpletong relihiyon, walang labis, walang kulang. Propeta na magpapakita sa atin ng mga katuruan at magtuturo sa atin ng mga panuntunan ng Islam na hindi na kailangan dagdagan pa. At hindi hinayaan ng dakilang tagapaglikha na pumanaw ang kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliban na lamang na kinumpleto sa atin ang lahat ng ating pangangailangan sa ating relihiyon, pangangailangan sa ating buhay. Ito'y walang labis, walang kulang. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, فلم يبقى لأحد بعده أن يحدث شيئا ويتقرب به إلى الله لما يأتي به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. Dahil kinumpleto sa atin ng Islam ang ating pangangailangan mula sa pagsamba sa ating pamamaraan ng buhay, pinakita ito sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, walang karapatan ang sino man sa atin na mag-imbento, gumawa ng pagsamba
maliban pa sa ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hindi na kinakailangan mag-isip pa ang tao na mag-imbento ng panibagong ibada upang kalugdan siya at mahalin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mismo ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, Taraktukum ala al-bayda, la yazigu anha ba'di illa halik. Iniwan ko sa inyo ang puti. Ito yung maputi na guideline sa tao. At walang makakasira nito, maliban na lamang ang dakilang tagapaglikha. At sinabi pa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Inni tarikum fikum ma in tamassaktum bih, lan tadillu ba'di, kitab Allahi wa sunnati. O kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iniwan ko sa inyo, bago pumanaw ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, iniwan sa atin ang dalawang bagay na kung ito'y panghahawakan natin at isa sa buhay natin, kailanman na hindi tayo maliligaw. Promise yan ng dakilang tagapaglikha. Promise yan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, alladhi la yantiqu anil hawa. Hindi nagsasalita ng kasinungalingan. Kailanman hindi ka maliligaw sa dalawang bagay nito, ang Quran at ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng dakilang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Tunay at katotohanan na ito ang tamang landas. Ito ang matuwid na landas. Fattabi'uh. Sundin ninyo itong landas na ito. Wala tattabi'us subul. At huwag niyong tatahakin ang iba't ibang daan maliban pa sa landas na ito na itinuro sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itunuro sa atin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih, dhalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. At kung susundin nyo ang mga daan maliban pa sa katuruan ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliban pa sa turo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mapapabilang kayo sa mga taong nangaligaw, waliyadhu billah. At anong resulta kung susundin mo ang daan na ito? La'allakum tattaqun. Harinaway kayo'y maging matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal khayra kulluhu fil ittiba'. Dahil katotohanan, ang lahat ng kabutihan ay nandoon sa pagsunod sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng kabutihan na matatamo dito sa dunya hanggang sa akhirah, yun ay yung pagsunod sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wasyarru kulluhu fil ibtida'. At ang lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan ay nandoon sa tinatawag na ibtida' o ang bid'ah. Ang bid'ah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay ang mga imbento na mga salita, na mga gawa, na mga paniniwala na inaakala ng isang tao ito'y pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang lahat ng bagay na ito ay hindi naaayon sa Sharia. Hindi naaayon sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naaayon sa Quran. Hindi naaayon sa sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuz li ahadin an yashra'a ma'a Allah ibadat wa yaqul hadhihi min ad-din. Am lahum syuraka'un syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Walang karapatan ng sino man sa atin na gumawa at mag-imbento ng ibada na hindi naaayon sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi naaayon sa Quran ng dakilang tagapaglikha, hindi naaayon sa mga gawain ng mga sahaba ridwanullahi alaihim, hindi naaayon sa mga tabi'in, sa mga tabi'in was salafus salih ridwanullahi alaihim. Bawal sa atin na magsagawa ng mga ibadah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, am lahum syuraka'un syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. May mga syuraka ba sila? May mga sinasamba pa ba sila na iba pa kay Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nag-uutos sa kanila, nag-o-order sa kanila na gawin ang mga bagay
na hindi pinahintulutan ng dakilang tagapaglikha? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, فالواجب علينا الاتباع وترك الابتداع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. Ang obligasyon ng isang Muslim ang sundin kung ano ang ipinag-uutos ng Quran, kung ano ang ipinag-uutos ng sunnah ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud, sundin ninyo ang katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito'y gabay. Wala tabtadi'u, at huwag kayong gumawa ng mga ibada na hindi naaayon sa pagsamba ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Annal bid'ata tub'idu 'anillahi wa 'an rahmatih. Tunay na ang bid'ah ang nagpapalayo sa tao at sa kanyang dakilang tagapaglikha. Tunay na ang bid'ah ang nakakapagligaw ng tao waliyadhu billah. Wa anna sunnah tuqarribu min Allah azza wa jalla. At ang pagsunod ng sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pagsunod ng mga utos ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay nagpapalapit sa alipin at ang dakilang tagapaglikha. At kung gusto mong buhayin ang sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kinakailangang patayin ang bid'ah. Unang-una sa ating mga sarili, sa ating paniniwala, sa ating bahay, sa ating mga anak, at sa ating komunidad, nang sa gayoy maitayo ang tinatawag na sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falbid'atu tumbitu ghadabullahi azza wa jal. Ang bid'ah, bunga niya ay galit ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkasuklam ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkamuhi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nagsasagawa ng bid'ah waliyadhu billah. Waridallahi subhanahu wa ta'ala tumbitu bis sunnah. At ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay manggagaling ito sa tinatawag na sunnah. Wal mubtadi' syarrun min al-'asi. Lianna al-'asi faqaribun an yatuba ila Allah azza wa jal. Liannahu yastahi min Allah azza wa jal. Wa liannahu yastahi min an-nas. Ang bid'ah, kung titimbangin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa taong makasalanan, mas mainam pa ang taong nagkakasala, tulad halimbawa ng taong umiinom ng alak. Mas mainam pa yun kaysa sa taong gumagawa ng bid'ah, although lahat yun mga muharramat at ipinagbabawal. Bakit? Ang taong makasalanan, siya ay nahihiya unang-una sa kanyang sarili. Siya ay nahihiya na ipahayag ito sa mga tao. Siya ay nahihiya sa kanyang dakilang tagapaglikha. At siya ay nahihiya na malaman ito ng mga tao. Ito yung makasalanan. Paano naman kaya yung taong mubtadi'? Ang taong gumagawa ng bid'ah, inaakala niya ito'y pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inaakala niya ito ay kalugod-lugod sa tingin ng dakilang tagapaglikha. At hindi siya nahihiya na ipahayag ito sa mga tao. Hindi siya nahihiya na ituro ito sa mga tao, maging sa internet, SMS at lahat ng mga makabagong communication. Pinapahayag niya ang bid'ah waliyadhu billah. At inaakala ng taong yun na tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba na yun. Di ba sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ma ahdatha qauman bid'atan illa rafa'a Allah mithlaha minas sunnah. Ang tao na nagsasagawa ng bid'ah, tinatanggal niya sa puso niya ang tinatawag na sunnah. Dahil kailanman hindi ito magkakaisa sa puso ng isang tao. Hindi ito mag-unite ang bid'ah at ang sunnah sa puso ng isang tao. Puso ng isang mu'min. Kailanman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, fa-sunnah tatridul bid'ah. Ang sunnah ang tumatanggal sa bid'ah. Gayon din ang bid'ah ang tumatanggal sa sunnah. Fa ayyama takhtar. Saan ang pipiliin mo sa dalawa? Man arada an-najat wal ajr wal thawab yaqtasiru ala ma shar'ahu Allah wa la yaltafit lima yaquluhu an-nas min ghairi burhanin wala dalil. Sino man ang nagnanais na magtagumpay at mapabilang sa mga taong nagtagumpay, sino man ang nagnanais na magkaroon siya ng reward
Sino man ang nagnanais na tumahak sa tamang landas, sundin niya ang sunnah, kunin niya ang ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin niya si Allah subhanahu wa ta'ala nang naaayon sa pagsamba ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. At hindi niya lilingunin, hindi siya titingin sa mga tao na nagtuturo ng bid'ah, mga taong nagtuturo ng ibadah na kung saan ito'y walang asal, walang origin, walang ugat sa syariah. Wala silang mga burhan, wala silang mga patunay, wala silang mga katibayan sa Quran, wala sa Sunnah, waliyadhu billah. Ito ay magbubunga lamang ng kaligawan sa tao, waliyadhu billah. Ayuhal muslimun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pakaingatan natin ang ating mga sarili, pakaingatan natin ang ating mga relihiyon, dahil tunay sa panahon natin ngayon, tiyak na napakaraming laganap ng mga katuruan sa pamamagitan ng internet, Facebook, YouTube o ano paman, SMS, na magtuturo sa iyo ng mga gawain na hindi ginawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Tulad na ng halimbawa na nare-receive natin sa text, sasabihin sa iyo, ipasa mo ang text na to sa 10 tao at magkakaroon ka ng reward na ganito. At kapag hindi mo ginawa, ito ay makakapinsala sa iyo at iyong pamilya halimbawa. Lahat ng bagay na ito ay khurafat, mga superstitious belief na wala namang burhan, wala namang patunay, wala namang katibayan sa Quran, wala naman sa Sunnah. A'udzubillah. Gayon din may makikita ka sa mga Muslimin sa panahon natin ngayon. Gumagawa sila ng mga celebration o holiday na ni minsan sa buhay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam hindi ito ginawa. Tulad halimbawa, pag sumapit ang unang araw ng Muharram, corresponding sa araw ng October 14, 2015, ito yung tinatawag nila na Amun Jadid o yung bagong taon, na kung titingnan mo, ay ni minsan hindi ito ginawang holiday ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito itinuro ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ni minsan sa mga buhay ng sahaba ridwanullahi alaihim, si Abu Bakar, Uthman, Ali, Umar, ridwanullahi alaihim, at ang mga sahaba, wat tabi'in, walat tabi'in, walang isa man sa kanila nagsagawa na gawing holiday ang araw na ito ng mga Muslim, waliyadhu billah. At ang masaklap pa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag sumasapit ang mga a'yadul kufar, mga celebration ng kafir, mga Muslim pang nauuna, waliyadhu billah. Marami kang makikita ngayon, pag sumapit ang Christmas, unang-unang mga nagbebenta Muslim. Sumusuporta sa mga programang ito, Muslim, a'udhu billah. Sumasapit ang New Year, hindi lamang dito sa Pilipinas, pati sa labas ng Pilipinas na mga bansa. May mga Muslim country na sineselebrate nila ang New Year, waliyadhu billah. Lahat ng ito ay binanggit na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum qadwa halwati bil hadwa walau dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltumuh. Wallahi lazim, darating sa umma ko, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na siguradong susundin ng aking mga umma, gagayahin ng aking mga umma ang ginagawa ng mga kufar, yung mga taong nauna sa kanila, yung mga taong hindi mananampalataya. Bagkus ibibigay nila ang lahat sa mga ganong celebration, a'udhu billah. Ito ay malaking kasalanan, malaking kalapastanganan, malaking galit ang ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Wa fi riwaya, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Lahat ng mga ibada na ito na inaakala ng tao na makakabuti sa kanya, tunay na siya ay nagkakamali. Dahil katotohanan ng mga bagay na ito ay batil. Hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus kapag sumapit ang New Year, anong wajib sa atin na mga Muslim? Ito yung panahon na tinatawag na evaluation. Evaluate natin ang ating mga sarili. Kung yung taong nagdaan, nagampanan ko ba ang aking pagiging Muslim? Ilang salawat ba ang aking iniwan?
Nag-ayuno ba ako sa buwan ng Ramadan? Naging mabuti ba ako sa aking dalawang magulang? Evaluate mo ang sarili mo. Siguradong walang makakapagsabi sa atin ngayon dito kahit isa na sapat na ang aking ginawa nung nakaraang taon at sapat na yon upang iharap ko sa dakilang tagapaglikha. Wallahi lazim walang makakapagsabi ng ganyan. Bagkus sasabihin ng isa sa atin, Ya Allah, pahabain mo pa ang aking buhay upang gumawa ako ng kabutihan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magpakupkop tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala galing sa syaitan, galing sa mga bid'a, o galing sa mga kasalanan na dulot ng ating mga sarili. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayat wa dhikri al-hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, balikan natin ang time ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pang-5 taon ng da'wa Islamiyah o Islamic propagation ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahil hamd, dumami ang bilang ng mga Muslimin sa Makkah. Dumami ang kumupkop at yumakap sa pananampalatayang Islam. Magkaganon pa man, ang mga kufaru Quraysh ay tumindi ang kanilang parusa o ta'dhib sa mga mananampalataya. Magkaganon pa man, ang bilang ng mga Muslimin sa panahon na yon ay hindi sapat upang makipaglaban sa mga kufaru Quraysh. Kaganon pa man, ang bilang na yon ng mga Muslimin ay hindi sapat upang depensa ang kanilang mga kababaihan, kanilang mga anak, ang kanilang relihiyon. Dahil sa tindi ng pangyayari, dahil sa tindi ng zulm sa mga Muslimin, nagpayo ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinayuhan niya ang mga sahaba na lumikas o maghijra galing sa Makkah tungo sa Habasha. Dahil katotohanan, sa Habasha ay may isang malik o hari annahu la yadhlimu ahadan indahu. Ang hari na ito ay hindi kailanman nang aapi ng kapwa. Hindi kailanman niloloko niya ang isa sa mga kanyang nasasakupan. Ang malik na ito, adilun fi hukmi. Siya ay pantay tumingin ng mga tao. At hindi niya inaapi ang kanyang mga nasasakupan. Wa karimun fi khulqi. At ang taong yon, ang haring yon ay napakabait sa pakikitungo niya sa kanyang mga tao. Naghijra ang mga Muslimun at ang kanilang bilang ay 80 sa mga kalalakihan, liban pa sa mga kababaihan at mga bata. Kasama na doon si Uthman ibn Affan at ang kanyang asawa na si Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. At kasama na doon wa ala ra'sihim Ja'far ibn Abi Talib at ang kanyang asawa. Sila ay nagtungo sa Habasha bilang pagtugon sa utos ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung napag-alaman ng mga Quraysh na ang mga Muslimun ay lumabas tungo sa Habasha, sinundan ito ng 2 tao na galing sa kufaru Quraysh. Order ng kufaru Quraysh na magpadala ng 2 tao, si Amr ibn al-As at si Abdullah ibn Abi Balta'ah. Sila ay nagtungo sa hari at kanilang sinabi, O hari, itong mga grupo ng taong ito ang mga lumabas sa kanilang kaum
lumabas sa kanilang lugar. At ang mga taong ito ay gumawa at nag-imbento ng bagong relihiyon. Ang tinutukoy niyo dun yung mga Muslim. Ibalik niyo siya sa amin. Huwag niyong tatanggapin dito sa Habasya. Sabi ng mga kuffar Quraysh sa hari. Ngunit hindi pinakinggan ng hari yun. Bago pa man nangyari yun, pinakinggan niya muna ang mga salita ng mga Muslim. Kung ano sasabihin ng mga Muslim sa kanya. At isa sa mga nagsalita bilang representative ng mga Muslim ay si Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Kanyang sinabi sa hari, "O hari, bago mo kami ibigay sa mga taong yan, bago mo kami ibalik sa Makkah, pakinggan mo muna ang aming sasabihin. Kami ang mga taong lumabas sa kaum ng Quraysh sa Makkah dahil kami yung mga dating tao na sumasamba sa mga sinasamba. Kami yung mga tao na sumasamba sa mga bato, ribulto, mga authan, mga pawang gawa lang ng tao at sinasamba namin yon. Kami yung mga tao na kinakain namin ang mga patay. Kami yung mga tao na inaapi namin ang mga tao. Kami yung mga tao na pinuputol namin ang aming mga relasyon sa aming mga pamilya. Kami yung mga tao nagsasagawa ng pakikiapid at mga muharramat na pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa dumating sa amin ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay kilala bilang mapagkakatiwalaan sa aming lugar. At siya ay pinakakilala na tao sa kanyang sadaq al-aman. Taong mapagkakatiwalaan at tunay kapag nagsalita. Dumating siya sa amin at itinuro sa amin na sambahin namin ang nag-iisang tagapaglikha. At huwag namin sasambahin ang mga bato o ano pa mang sinasamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tinuruan niya kami na maging mabuti sa aming kapwa, maging mabuti sa aming pamilya. Huwag kumain ng galing sa zulm o panluloko. Tinuruan niya kami na hindi gumawa ng mga muharramat, mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tinuruan niya kami na maging mabuting tao. Ngayon, ito yung dahilan. Bakit nila kami pinapatay? Bakit nila kami inaapi sa lugar ng Makkah? Tinanong ng Malik, yung haring yun, may dala ba kayong bagay na galing kay Muhammad? Dinala ni Ja'far ibn Abi Talib awal surati Maryam. Binasa niya ang unang sura ng Maryam at napaiyak ang haring yon at di kalaunan natanggap niya ang Islam nung namatay ang taong yon, ang haring yon. Nagsala ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng salatul ghaib para sa taong yon. Ang punto ng istoryang ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo bilang konti lang ang bilang natin dito sa Pilipinas as a Muslims. At nasa kamay pa tayo ng gobyerno ng hindi mananampalataya. Suportahan natin ang tinatawag na isti'ana, hindi yung wilaya. Ito yung pinagkaiba ng dalawang salita na ito. Suportahan natin ang tao na makakatulong sa atin upang mataguyod natin at maitayo natin ang relihiyong Islam. Ma-establish natin ang relihiyong Islam dito sa Pilipinas. Hindi wilaya ang tawag doon. Hindi natin i-give up ang ating akida doon. Hindi natin isusuko ang ating paniniwala at pananampalataya doon sa taong yon. Ngunit kung sa tingin natin ang taong yon ay nakakatulong sa pagtataguyod ng Islam at malaya tayong nakakapagdakwa nang walang gumagambala sa atin araw-gabi, so kinakailangan suportahan natin yon. Mawqifu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajulil fajir. Katotohanan na sigurado na susuportahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang relihiyong Islam ng tao sa pamamagitan ng taong hindi mananampalataya. Sa pamamagitan ng tao na hindi mananampalataya, tutulong upang
tumayo ang pananampalatayang Islam. Hindi ito wilaya, hindi tayo humihingi ngayon sa taong ito na baguhin ang ating relihiyon. Ang hinihingi lang natin at nais nating makamit na maitayo ang Sharia Islamiyya sa ating lugar. At malaya tayong nakakapagdakwa at nakapagpapahayag ng Islam. Sa Sharia Islamiyya, may tinatawag tayong qaida fiqhiyya. إذا تعارضت مفسدتان رؤي أعظمهما بارتكاب أخفهما أو أخف الضررين. Kapag nagsalpukan ang dalawang ikakasira, piliin natin ang mas akhaf, mas mababa, kung yun naman ay makakabuti sa ating pananampalataya. Kung yun naman ay makakabuti sa ating pananampalataya. واعلموا يرحمكم الله أن الله أمركم بأمر فبدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة والخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم اللهم اهدنا إلى صراطك الحق يا الله يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا الله يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل بلدان يا الله يا رب العالمين اللهم اصلح أحوالنا وأصلح أحوال ولاة المسلمين يا الله يا رب العالمين اللهم أقم دولة الإسلامية في بلادنا هذه يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم تقبل منا صيامنا وركوعنا وسجودنا وصلواتنا برحمتك يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر